Hello Virgo! Welcome back po sa ating channel. Ang puro-purong asul Pinoy Tar 999. Salamat nga po pala sa mga likes, share, pag-subscribe, support pa ng ating channel. At pati na rin po sa mga taong hindi po nagsiskip ng ating ads, sa mga nagpapa-reading, at sa mga umu-order po ng ating pong products. Maraming salamat po mga Virgo. So this is your 2026 reading, yearly reading po ng mga Virgo. I have already shuffled the cards and already pulled three cards. Those are Seven of Air, Seven of Water, Ten of Air, and then the Page of Water. Ayan, tatlong cards nandyan, nasa harapan po. Okay, so this year, actually, yung sa Jupiter nga pala, is still in the sign of Cancer, and eventually, it will move in the sign of Leo in the middle of the year. Specifically, from June 30 to July 26, 2027, about a year. Kasi ang Jupiter is 1 year. Venus is 1 month up to 2 months. Depende kung may retrograde. Uranus, 7 to 8 years. Neptune, the sign of Pisces, pero maging direct siya in this February in the sign of Aries. So, sa ngayon, Pisces, pero magiging Aries po yan siya. Pati na rin po yung sa Saturn. Saturn is 2.5 year, Pluto naman po 18 years, minsan umaabot din po siya ng 2 dekada, depende kung may retrograde na yung mga planets. Okay, so Saturn will be in the sign of Aries this February, and also the Neptune, and eventually it will form a conjunction between these two planets. Okay, so malaki din po yung mangyayari ngayong February. Astronomically speaking, magsa-start yung bagong taon ngayong February. Pero kung pagbabasihan yung about sa season naman po, mga March or April, pero may kakaiba ho talaga ngayong February. Okay, pinakauna na po dyan, February 17, it will be Chinese New Year. Ayan, number 1, Chinese New Year, tapos New Moon din po, sa araw pong yan, New Moon, and also annular solar eclipse, and ito, magsa-start yung Ramadan po ng mga kapatid po nating Muslim, kung magpapakita po yung New Moon sa araw pong yan, magsa-start na po yung Ramadan. Okay, so malaki talaga mangyayari sa February po ito. Some of us magiging overwhelmed sa mga pangyayari, medyo emotional din po. At saka may mga bagay na hindi po aasahan, lalo na kapag pagdating ho sa government, sa system. Kasi talagang malaki yan siya na mangyayari ngayong February. Ma-overwhelm tayo, na medyo masashock tayo, na medyo magiging emotional din po tayo. Tapos, sa March 3 naman po, magkakaroon ulit ng lunar eclipse in your sign again, Virgo. Diba the last time na nagkaroon po ng lunar eclipse, sa sign mo po yun siya, blood moon, September, yun siya, September 2025. So, 6 months po siya sakto na pagka-March. Nabanggit ko kasi yun siya nung sa mga nakaraan ko pong reading. Kapag mag-blood moon, 6 months, within 6 months, malakas talaga yung sa bagyo, yung water, kasi Pisces, yung sign na yun, and then also sa sign mo Virgo, earth sign, kumbaga, earthquake, volcanic eruption, possible volcanic eruption, something na sa ilalim, sa ilalim talaga na pagyanig, may paggalaw talaga sa ilalim, tapos sinkhole, nabanggit ko kasi yun siya last time. So, ayan, mag-end siya kasi lunar eclipse in the sign of Virgo, March 3. Sa sign mo po mismo, Virgo. And also, double check din po, careful din po sa katawan mo, Virgo. Depende kasi kung anong house yung tatamaan. Okay, Saturn in the sign of Pisces, tapos Neptune din Pisces, pero magiging Aries na po yan siya this February. Bombarded, actually, yung the sign of Aries, kasi nung January, Aquarius naman po, pero this time, yung Aries naman po. Okay, so Saturn enters Aries, beginning of a major astrological transit that asks us to take our goals, our direction, our decision more seriously.
it is a call for us to be more serious, call for us to be more serious, more discipline. May bagay dito na kailangan tanggalin, may mga bagay na kailangan pong tapyasin para doon sa bigger rewards or even long-term success ho natin. Kung halimbawa ginagawa mo siya Monday to Friday, yung ganung bagay, pero this time magiging Monday to Saturday, some of you Monday to Sunday. So siguro kalahating kalahating araw na lang magagawa yung mga ibang bagay. Yung mga hobbies mo, yung mga adventure mo dyan. Kasi Virgo din, adventurous din kasi. Wag mong tanungin kung paano sila nakapunta sa ganung lugar, kung paano nila na-afford yung ticket, wag mo nang itanong. Basta gusto nila yung mga ganung bagay, yung nag-explore sa ibang lugar, explore yung mga different culture, tradition ng ibang tao, ganito, ganyan. Okay, so, yan na nga, Saturn in Aries, less distraction, more focus sa ginagawa, at saka yung disiplinado, serious. The last time kasi na nagkaroon po ng Saturn Aries, that was long time ago already, 1996 to 1998. Specifically, April 6, 1996 up to June 8, 1998. So, sa mga tao pong pinanganak sa mga taong yan, within that, sa mga nabanggit ko, April 6, 1996 to June 8, June 8, 1998, magkakaroon po ng Saturn return, the sign of Aries. So, kapag may Saturn return ng tao, depende kasi kung anong house na tatamaan. Magkakaroon po ng malaking lesson ang taong ito. Siyempre, kapag malaki ang lesson, malaki din po yung rewards, malaki din po yung mga learning. Kasi, kumbaga parang, explain ko, yung sa Saturn return, pwede natin gawin yung mga bagay-bagay na pasikreto. Pwede natin, even illegal, my goodness. Ganun talaga, diba? Pasikreto natin ginagawa yung mga bagay-bagay na wala naman pong nakakahuli sa atin, yung mga bagay na parang okay lang, na gawin natin yung ganito, ganyan, which is hindi ganun, hindi maganda talaga sa ethics, sa moral natin. Pero kapag darating yung Saturn return ng tao, magkakaroon po ng lesson, kumbaga, kasi seriousness po yun siya, disiplinado. So, mas magiging, yung bang planet of karma din po yun siya. Oo, yun na nga, magkakaroon po ng lesson ng karma sa atin na tigilan natin yung mga ganung bagay. Nagsa-start ang Saturn return ng tao, mga around 27 years old, magsa-start na yung Saturn return ng ibang tao. Saturn kasi dalawat kalahating taon. Ayan, so some of people, 28, 29, 30, ganun. So, pansin mo kapag ka nag-30, yung isang tao, kapag ka nag-31 ang isang tao, di ba nagbabago? Di ba mas nagiging mature yung tao, nagbabago yung aura. Kasi may bagong, yung bang nangyari sa kanila. Nagkaroon sila ng Saturn return. So, mas magiging matured, tapos magiging, yung bang aware tayo sa mga ginagawa natin, sa mga sinasabi natin, tapos aware din tayo sa feelings ng ibang tao. Okay, so, also, Neptune in Aries, ayan, bombarded talaga yung sa Aries, this February. Invites us to step into a new vision, new dream, and leaving things behind, like fantasies, illusions, and deceptions. We are being asked to take action on our dreams, being called to hit the gas, moving forward, a lot of progress. And also, you will also want to prioritize doing healing inner work. Kasi ang Neptune, planet din po yun siya ng spirituality. And the last thing na malaki din pong pangyayari sa taong ito, Jupiter in the sign of Leo, kalagitnaan ng taon, signifies expanded identity, creativity, and leadership, bringing generosity, warmth, and a desire for recognition. A time when theme of self-expression, leadership, creativity, and inner spirit identity are emphasized for everyone, encouraging bold, visionary action and desire to live authentically. Magiging mas totoo sa sarili, magiging totoo sa ibang tao. Hindi lang sa yung external validation, hindi siya sa nakabase sa pagiging people pleaser natin. Kasi 'di ba, dadalawang isip tayo na gawin, sabihin yung mga bagay-bagay kasi baka may masaktan, baka may mga taong di magustuhan, yung mga ganito, ganyan. Pero this time, hindi siya ganun.
mas magiging totoo sa sarili. Bahala na sila no, kung nang iisipin nila. Bahala na sila kung ano man yung mga sasabihin nila. Basta ang importante, nagpapakatotoo at yun yung gusto mo, Virgo. This transit amplifies the themes of abundance and joy but requires balancing confidence and humility. Earth sign like you, no, Virgo, this year will focus on creative projects, career expansion, and material abundance. Okay. Ayan. So, second part ho tayo ng reading mo, no, Virgo. Very interesting kasi dalawang water. So, emotion, ano. So, pagiging, balance sa iniisip. If you're watching this, based on your rising or ascendant sign, the Jupiter is in the sign of Cancer. So, mga nasa 11th house. Oo. Kasi backwards eh. Diba? Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo. Aries, Taurus, Gemini, Cancer. So, first house, 12, and then 11. So, still, nasa 11th house mo yung Jupiter sa ngayon. If you're watching this, based on your ascendant or rising sign. Kasi yan yung sinasabi ng mga readers, diba? Sun, Moon, Rising, Venus sign, North Node. Kapag ka-love kasi, may ibang tao, very specific Venus yung pinapanood nila na sign. Kapag ka-Moon kasi, thoughts, feelings, and emotions. Rising or ascendant sign po ng tao, nagmamanifest po siya. Kumbaga, Earth po yan siya, nangyayari na siya. And basically, dyan din mahuhulog yung first house doon sa natal chart ng tao. Lahat naman tayo, mayroong ganun 12 zodiac sign kasi 12 houses yun siya. First house is identity, body, appearance, personality. Second house is values, self-worth, ganun, possession, materials, finances, pera. Kumbaga, third house is communication, also siblings din po yan siya. Education din. Fourth house is tahanan, yung home. Fifth house is children, creativity, even romance. Sixth house kasi, yun yung house mo, Virgo. That is about yung sa routines, pagiging hardworking na tao, pagiging stricto sa mga schedule, Ayan, so sa 11th house kasi, that is the network, friendship, and audience. Tapos, community din po yan siya, like-minded people. May mga tao na tutulong sa'yo, ma-reciprocate yung mga ginagawa, yung mga tinutulong, yung mga binibigay mo sa mga tao na bumabalik din sa'yo, no? Virgo. 11th house is friendship. So, new circle of friendship, new network, new community. Mas nag-e-expand, yung mga kakilala, mas nag-e-expand yung mga kaibigan at saka nakakatulong din sa'yo. Give and take yung energy. And 12 house is Leo. That will be your 12 house based on your ascendant or rising sign. So, 12 house kasi yung sa mental health din po yan siya. Reality constructs, kumbaga, at saka spirituality din po yan siya. Okay, so, may mangyayari sa iyo no kalagitnaan ng taon hanggang next year, Virgo. 12 house kasi, kumbaga, matatapos yung isang cycle. Kumbaga, may matatapos, may mawawala, may matatanggal sa'yo, kasi may panibago na naman. Kasi uulit siya na kasi niya, na ikot niya na yung buong zodiac sign na sa'yo naman po ulit, Jupiter return, kumbaga kasi 12 year tapos na siya. Okay, so may bagay na matatapos, mawawala, matatanggal. Some of you, relationship, some of you, trabaho, ganun. Something na medyo malaki din po siya. Pero, syempre, magkakaroon po ng endings yun and new beginnings. Syempre, magkakaroon po ng rewards din po doon. Kasi sa pag-let go ho natin ng isang bagay. Pag-let go, may rewards so tayo. Shedding off the old skin. Out with the old, in with the new, kumbaga. Okay. So, ayan, let's see your, mga cards. The first card is Seven of Water. Ayan, ang ganda ng card. Sa totoo lang, flowers siya na nasa ilalim ng tubig. Kumbaga, diba? Okay, Seven of Water kasi, Seven of Cups, kumbaga. Ayan, so, imagination.
Let your imagination leads you. Kasi doon naman talaga nagsa-start, 'di ba? Yung mga bagay-bagay, yung mga bagay na gusto natin, doon naman talaga nagsa-start, 'di ba? Yung ini-imagine, I mean. Ini-imagine lang natin yung mga bagay-bagay, mga ganito ganyan. What if, ganito ganyan. Tapos marami siyang iniisip kumbaga, no? Parang ano din siya, hindi siya makapag-focus kasi maraming mga options na nandito sa taas. Ito kaya gawin ko, ay hindi, ito kaya, ay hindi, dapat ito yung muna yung uumpisan ko, dapat ito yung kasunod. Excited na rin, 'di ba, sa mga bagong paparating kasi minsan mas maganda yung ganun kasi nagsa-start pa lang tayo, punong-puno po ng pag-asa ang ating puso, punong-puno po ng kaliwanagan, ano, punong-puno po ng excitement, spark, yung creativity, magkakaroon po ng passion ulit, magkakaroon ng apoy ulit sa damdamin, ano, sa mga bagay-bagay. Okay, so imagination, malakas yung sa imagination. At may mga options ka dito, magandang bagay, 'di ba? Kasi minsan nagagawa natin yung mga bagay-bagay kasi wala na tayong choice, pero sa iyo meron pa. At marami actually, sa totoo lang ano, Virgo. Okay, so may mga bagay dito na parang imposible, may mga bagay dito na parang hindi naman, parang malabo talaga pero kaya mo siyang gawin. Mga bagay na akala natin imposible, yun pala kaya pala nating makuha, kaya pala nating gawin, ganun. Tapos ayan, 10 of air, endings po ito, graceful endings, hopeful new beginnings, trying new things. 10 of air kasi, that is 10 of swords, kumbaga. Ibang card kasi yung gamit natin ngayon, ano? So, different meaning naman po yan siya. Okay, so, pagiging hopeful po yan siya, hopeful sa mga bagay-bagay. Shedding the old skin, out with the old, in with the new. May mga bagay dito na parang pinakapakawalan mo na lang din, ano? Kasi siguro, dati parang pinanghahawakan mo lang siya lagi, parang ayaw mo siyang i-let go kasi napakahirap naman talaga, 'di ba? Kapag yung usual ang ginagawa natin, nakikita natin, usual ang nararamdaman natin sa mga bagay-bagay, tapos biglang mawawala, biglang matatapos, hindi pa muna natin matatanggap, ayaw pa muna natin i-let go, pero hanggang sa tayo lang din mismo ang sumuko, no? Tayo lang din mismo, I mean, na yung bang mag-let go, mag-release ng mga bagay-bagay. Kasi mabigat lang din. Tapos na rin po ang kanyang trabaho sa'yo, Virgo. Endings po yan siya, 10 of air. Endings, pagiging hopeful sa bagong simula. At saka nakaihip siya dito sa taas, di ba? Ayan, naglalaro po yan siya. Ayan, 10 of air. So, the last card naman po para sa'yo, Virgo, Page of Water. This is the card of innocence, freedom. Kasi bata, diba? Yung nandito. So, pagiging, yung bang inner child, may mga bagay na pagiging playfulness, cheerfulness, masyadong seryoso kasi yung ibang tao. At saka, grabe sa'yo, no, Virgo, na nababalansin mo yung mga ganung bagay sa'yo. Kasi seryoso, kumbaga, sa trabaho, seryoso sa ginagawa, mabilis matapos, ganun, parang di ka nauutusan, alam mo na yung gagawin eh. Alam mo yung mga gagawin mo, memorize mo na, tapos kung may problema man po, alam mo agad yung solusyon, ganun. Tapos parang laging ganun, parang medyo naboboard, naghahanap po ng bagong adventure, exploration. Bata po kasi yan siya, inner child, kumbaga, pagiging playful, pagiging cheerful. At saka curious din po yun siya sa mga bagay-bagay, innocenteng bata. Tapos psychic abilities din po yan siya, Virgo. Mas magiging malakas yung psychic abilities mo this year, yung sa intuition mo, yung sa gut feeling mo. Okay, kasi minsan, 'di ba, hindi yan siya nagma-match yung iniisip natin sa nararamdaman natin na hindi naman, parang okay naman. Baka lang talaga, ganito, ganyan. Yun pala, yung other side, yung subconsciously, tama talaga.
yung gut feeling mo sa isang tao, sa isang lugar, or even sa isang situation, tama pala talaga. Okay, so trusting your instinct. Kasi listening to your, spirit guides din po ito, spirit guides. And then, mermaid yung bata na nandito. Half po siya, kumbaga. Okay. Ayan. So, sa card na nandito, world card. O, diba? Oh my goodness. Whew. Endings po ito. Virgo. Malaki-laki din siya. Ayan, the world card. Endings. Full circle. Kumbaga, sa ibang tao, sa mga mas bata, no? Sa mga nag-aaral, halimbawa, graduation. Sa iba naman, yung sa masteral nila, sa doctorate nila, ganun. Okay, so, graduation sa ibang tao. Sa iba naman po, pagtatapos ng isang yugto ng buhay natin, isang chapter, malaki siya, mahirap din siya i-let go, pero yun na nga, kasi nag-upgrade din tayo, tapos may susi, dito sa taas. Ayan, may kasi dito. So, ikaw mismo, hawak-hawak mo yung susi na magpapabukas ng parang diba? Tatlong planeta. 3 worlds na nag-isa. Sun, tapos Earth, and then Moon. Ayan, 3 worlds na nag-isa. In this world, the middle, and the other dimension, the heavens, yung sa pinakataas. Okay, may susi dito. May kailangan buksan. Hindi rin siya, kung hindi rin tayo willing. So, may pagbabago dito. Malaki-laki din para sa'yo, Virgo. Pag-upgrade, pag-level up. And then, something rin po sa spirituality mo. Since mag-change din yung, yung Jupiter sa 12th house. 12th house is reality, constructs, spirituality. Mental health din po yan siya. Okay, 5 of air. So, you are no longer willing to argue, with other people. I don't know, para kasing narinig ko yung stupidity. Virgo. So, siguro, tahimik na lang kung hindi natin kakayanin talaga yun yung ng ibang tao, 'di ba? Hindi naman natin lahat mapi-please. Pero, kasi, yung sa sarili natin, yung kaya po natin kontrolin. And then, messenger of fire, I can sense dito na, ayun, yung bang magkakaroon ng illumination, magkakaroon ng light, mas magiging maliwanag yung mga bagay-bagay, mas magiging maliwanag, mas magiging klaro yung nasa harapan. And I can sense dito, yung bang pagiging famous, magkakaroon pa ng spotlight, luck, good luck, fame, spotlight. Hindi naman siya ganun na, yung bang pang Hollywood na level, pang celebrity na level, kundi yung bang sa neighborhood, sa community ho natin, mas magiging respetado, iba yung turing ng ibang tao, at saka mas nagiging maliwanag yung aura mo, Virgo. May kakaiba ho sa'yo, sa totoo lang. Very magnetic yung aura. Attractive yung aura. Nag-illuminate ng kakaibang aura, light na nagmumula ho sa'yo. Tapos may kandila dito sa taas. Hindi talaga normal, sa totoo lang, yung mga ginagawa. Pero yun yung magiging edge mo na para yung bang pagiging unique, na mas mapansin, na mas makita. Kasi kapag mas malakas, mas klaro, mas maganda, mas malakas yung aura ng isang tao, mas mapabilis, napapabilis nito yung manifestation, yung pag-attract po ng mga opportunities, ng mga bagay-bagay. Kasi malayo pa lang talagang napapansin na, malayo talagang malakas na yung charisma, Okay, 7 of air. And then, sa card na ito, page of fire. Okay, so good news din po yan siya. Page of fire and bagong adventure. Nagliliwanag. May kakaiba talaga sa aura mo, sa Virgo. Yan. So, siguro some of you may pagbabago ng katawan, ng appearance, light aura. Tapos, may butterfly dito. Ito.
Transformation kasi yung overall meaning ng butterfly. New phase, new level. Nagtatransform yung buhay ng isang tao. Nagkakaroon po ng breakthrough. Pero bago po yun, pansin mo, Virgo, madilim. So, yung bang ikaw yung magbibigay ng liwanag sa sarili mo, sa ibang tao. Tapos, nakaka-attract din po ng kakaibang bagay kasi maliwanag talaga dito nga, oh. Ang dami pong aura dito, magaganda yung kulay. Tapos may tiger ho dito sa baba. So naalala ko yung card ng strength card. Okay, so I can feel dito na malakas yung protection mo din, Virgo, protection from the other world. Presence of divine beings, guardian angels, archangel. Ayan, so protection, tapos good luck, and also the universe is sending you some extra luck. Temptation, Nine of Earth. Okay, mga earth na ito eh. Fire, new spark, earth, so stability, security. Okay. So, yun lamang po ang ating reading para sa mga minamahal ko pong Virgo. Maraming salamat po. Bye!